Okay mga idol, so magandang araw. Pasensya na kung matagal akong di nakapag-upload ng video kasi ang busy home service at mga inihati dito sa bahay. So maraming hinihintay na matapos yung mga unit nila dito, kaya wala akong nagawa. Meron akong nagawang mga na-videohan yun na mga nire-repair ko, pero yung mga iniiwan dito sa bahay. Pero papalapit kasi ang piyesta ng mga nakaraang 2 weeks. Kaya nako, napaka-busy. Tapos ang kailangan kasi nating magpahinga. So inuuna ko na lang yung pahinga trabaho kaysa vlog. Makapaghintay lang naman tong sa YouTube. So shout out muna tayo mga idol. Ito yung bagong paraan ko sa pag-shoutout para mabilisan. So ayan o. So ito mga sinulat ko dito ay Corridas na to. Yung mga bagong subscriber at yung mga dati nating mga kaibigan na mga technician din. So umpisahan na natin. So una ay si Marco Francis 713 Mix Vlog, Ryan Cruz Tech, Joey Tech PS, Electronic TV Channel, Lukban Electronics, Roy Alice Vlog, Nasser Hosen, Nards TV, Tricks and Fix Repair, Dave Electronics, Rainier Federizo, Edward Carcalias, John Ray Mosquera, IMML, paano ba pagbasa nito? Ada Nolan, Sipod Insyo Junior Campus P. So kindly wait your video, sir. I am still doing the video, but I am still very busy. So just wait for your video, sir. Next is Jim Cruz or Jim Cruzzi, Florentino Vilos, Christian Noel Baguio, Configure 23, Shider Electronics, Bong Electronics, Ronald Monares, Junox Bilosis, John P. Technician, Aldrin Electronic, Sershi Tech, Kuya Jerry Soles, Alex Santos, Fix and Review, Clark Smart TV, Edgar De La Paz, Roland Gamores, Bert Kitaps, Darwin Tech, John Elias, Just Repair TV, Liam Hell, Abuda, Friend Tichi Vlog, PLA Show, Jomar Bakunawa, and last but not the least, Dande Siniza. So yun lang sila. So maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga sumusuporta dito sa YouTube channel ko. Okay, so kapag meron akong mga nakalimutan, pagpasensyahan nyo na, tao lang kasi. Tapos ang mga mata ko ay hindi nakatulad nung kabataan pa natin na napaka smart ng mata. So baka ay meron akong nakalimutan, so pagpasensyahan nyo na. So ganyan lang, sinulat ko para naman nag-exert ako ng effort para ma-shoutout ko yung mga kaibigan at yung mga dapat na pasasalamatan. Okay, thank you sa lahat. So, meron tayo dito ang bisita, si TNG. So, ito ay kadalasan nangyayari sa mga Bluetooth. Tawag nila itong Bluetooth speaker o ano pa. So, napakasimple lang ang problema nito. Hindi daw mag-charge. So, ito. So, di na lang natin i-testing kasi napapansin ko na ito alog-alog na. So tanggal na ito sa pwesto niya. Yan o. So pag mag-testing tayo nito, useless lang. Meron namang maraming paraan ng pag-repair nito, pero baka sakali lang ay makakuha kayo ng idea paano ba ang paraan ko sa pag-repair nito. Yan na. Wala na, nakaangat na. So, nakaangat na siya. So, ako pag magkabit ako ng ganyan, soldering iron lang yung ginagamit ko. Hindi ako gumamit ng hot air. Nasanay kasi ako sa paggamit lang ng soldering iron. Kaya soldering iron lang yung kadalasang ginagamit ko sa pag palit ng charging pin.
Depende kasi yan kung anong nakasanayan mo. So, tanggal na siya. Tapos, ang connection naman dito, kapag mga ganitong mga unit, ay positive at negative lang. Yan, maraming pin, pero may 5 pin siya. Pero dalawa lang dyan ang may connection, positive at negative. Tapos, hahanapin natin dyan, saan yung positive at negative. Tapos, ito yung ipapalit natin. Ang bili ko nito ay 50 pieces, pero ngayon marami kasing nagpapagawa ng ganito sa cellphone, sa mga bluetooth speaker, basta mga chargeable na palaging ginagamit yung mga charging port, yung mga charging pin. Yan ang kadalasang matatanggal. So ito, konti na lang, from 50 pieces. Iwan ko kung nakaabot pa ba ito ng mga 20. Malamang hindi na. So ang dami na palang na palitan. So ito ay pwede pa, so baka lang kasi papalitan ko na lang siya kasi hindi ko alam, baka ang yung connectors dito sa loob ay na-damage. So buti na yung nakakasiguro, palitan na lang. Pareho lang naman sila. Hanapin muna natin saan si positive at si negative. Tuturo ko pa rin paano paghanap. So dito tayo, kuha tayo ng ground. Kahit magbaliktad tong test probe kung napapansin nyo, red na test probe ang lagay ko dito sa ground. Continuity check lang naman, so pwedeng magbaliktad. Tapos dito, wala. So walang connection, natanggal na kasi yung linya niya. Tanggal na. Dito yun Saan ba yan? Ito. Dito, ito yung natanggal pati ang ground. Itong pink na ito yung ground. Tapos konektado dito, kaya pala walang ground tayo na na-reading doon kasi dito na dumikit dito sa charging pin, natanggal. Positive itong pin na ito. Pag pumunta ito dito na side sa diode, positive. Ayan, hindi naman dito So positive siya. So hindi konektado walang connection itong ground na ito. So walang connection dito. Yan. Wala. Kasi natanggal. Ayan puti. Dito siya naputol. So ito yung ground, ito yung positive. Okay, so ganyan lang na pag-trace. Tapos may isa namang paraan dyan, paano natin ma-check saan si positive at si negative. Kuha lang ako ng charger. So dapat ay naka DC DC. Kasi mag-check tayo ng DC voltage. So kabit natin tong charger. Saksak natin, tapos i-plug natin dito sa charging pin. So hindi natin alam dyan saan si positive at si negative. So may 5 siyang terminal. So ang connection dyan ng positive at negative ay lang, wala dyan sa mga pinasa gitna, dito lang sa gilid at sa kabilang gilid. So hanapin natin saan si positive at si negative. Yan. So 4.8. So hindi naman nag-negative, so ito ang tamang polarity, tamang position. 4.8. Makita ba? Malayo malabo. So ayan So dito sa left side ko ay negative at sa right side ay positive. So pagkabit natin, so si positive ay nandito. Dito si positive, dito si negative. So tamang tama yung pag-analyze natin doon sa board. So kapag ganito na ang sitwasyon, hirap nang magkaroon ng mabuting foundation yung ikakabit nating charging pin. Kasi tanggal na si ground dito
Meron pa namang isang dito, pero parang wala na kasi siyang connection. So meron akong paraan dyan paano siya makakapit ng tibay pa rin siya na pagkakabit kahit wala na itong ground dito, kasi yung ground dito yun yung nagbigay ng tibay sa pagkakabit niya, pero ito tanggal na. So hindi na tayo mag-rely dito sa ground na ito na matibay pa yung pagkakahinang natin dito. So hanap tayo ng ibang paraan. So share ko lang to kasi baka may mapulot kayo na aral nito kapag ganito na mga tanggal na yung mga, saan tayo makakuha ng magandang pagkakabit. Nilinisan lang muna natin yung mga butas, saan tayo kukuha ng yan. So kitang kita ng dalawang butas na ito. Yan. So dyan tayo kukuha ng pagkabitan natin para matitibay yung pagkakabit ng bagong charging port. So partial lang natin to, partial lang na hinang para lang hindi siya steady siya dyan. Okay. Okay, so since wala nang itong ground na ito, wala nang connection dito sa ground, dito sa ground na to, yan, idugtong na lang natin sila para rin ay maging matibay itong, papakilita ko lang to sa inyo, baka ay pagkunan nyo to ng aral paano ba magpagkabit ng ganito para maging matibay na pagkakabit. Yung hindi na magpabalik-balik yung mayari kasi natanggal na naman. So ayan, kadugtong na sila. So hindi pa yan sapat, meron pa akong gagawin para mas lalo siyang titibay. So kung napapansin nyo dito sa kabila, pwede naman natin lagyan yun ng hinang dito para pag lagay ng charger dito, so meron siyang nakahawak dito banda. Okay. Paglagay natin, siyempre, paglagay ng may-ari ng charger, mag-exert siya ng puwersa pag saksak. So, ang pressure niyan ay papunta sa loob. So, pwede natin alagyan dito ng hinang ito. Para mayroon siyang mag-hold dito sa bunganga ng charging pen. Yan. At maging matibay pa rin siya. Paano ba titibay talaga to kapag ganitong wala nang masyadong nakahawak sa, ito kadalasan ang ginagawa ko kapag ganito ang mga nangyari na tatanggal yung mga pagkabitan na para maging matibay siya, yung mga pagkabitan dito dapat ay gagawan ko na talaga ng matibay na pagkagawa. Bonus naman yan sa akin. Kapag matitibay yung mga gawa mo, maraming maghahanap sa'yo at magpapagawa sa'yo. So ayan na. Hindi na yan basta-basta matatanggal. Yan na, matibay na, napakatibay na. Meron nang nag-hold dito sa bunganga ng, pangit man siyang tingnan pero napakatibay na niya. Yan na. Meron pa dito sa likod.
mayroon ng nakapwesto dito para hindi siya matanggal. Tapos hindi pa dyan nagtatapos, mayroon pa akong ikakabit na isa. At ito yung panghuli. So ito yung final na ito copper. Ito yung final na pang-hold ko sa charging pin. So kapag hindi natanggal yung mga ground dyan, o kapag nakagawa na tayo ng ganito, pwede na to. Yung ganito, pwede na. Minsan kapag may ground dito kasi yung iba may ground dito sa ilalim ng charging pin, may ground dito. So dito na lang ako magkakabit, hindi ganito yung ginagawa ko. Dalawa. Dito lang, isa lang, kahit isa lang dito na galing sa bunganga ng charging pin at may ground dito. Pwedeng dito na lang, hindi na ganito dalawa. Pero dito kasi may mga LED. Yan may mga LED. So ang ginagawa ko, dito na lang ako sa tagiliran nila. Maghinang lang tayo dito ng solid. Dito sa paa ng USB port para makahold ng maayos si copper. So simple lang na problema to mga idol, pero pag hindi nyo to nagawa ng maayos ay magbabalik-balik yung mayari nito, o di kaya ililipat na sa iba. Pero maliit na lang naman ang kikitain nito, kaya yung iba ay okay na lang, kasi napakaliit lang naman ang kikitain nila dito sa mga ganito, mga unit. So di bali na kung lilipat yung mayari ng ibang teknisyan. Pero kapag pinapagawa sa iyo, hanapan nyo na lang ng paraan para maging matibay na. Kasi yung mayari, pumupunta yan sa iyo kasi may tiwala sila. Pero kapag nasira agad yung trabaho, kahit ganito na kasimple lang na trouble, ma-disappointed sila, mag-aayaw na. Okay, so yan. Sa tingin nyo ba ay matatanggal pa yan? Pagkatibay na yan. Nasa diskarte lang yan, mga idol. Dito may nakakapit na. Tapos dito mayroon ding nag-support sa likod, sa likuran. Paano pa ba matanggal yan? Kasi itong dalawa na to, magkadikit lang to kasi ground. Dito lang yung ground. Itong terminal na to, dito kumukuha ng ground galing sa charger. Tapos magkadugtong lang naman to sila. Pwede na tayong gagamit ng copper wire dyan. Okay, so ito na siya. So kapag binago nyo dito, meron kayong iniiba dito, so expected na hindi siya magkasya sa butas na yan, sa kung saan siya nakadungaw dito. So ang gagawin nyo na lang, bawasan nyo yan. Pati dito ang ginawa ko, binawasan ko yung dito sa charging pin yan. Para kasi itong butas dito match na yan dito, nakamatch yan dito, pero kapag gagawan nyo ng ganito, so mag-iiba siya. So diskartihan nyo na lang. Ito binawasan ko yung dito, depende na lang kung may kailangan bawasan dito, bawasan nyo na lang. At pati sa
saan siya nakadungaw dito sa lagayan niya. So ayan. Try natin tong kasi minsan pag nag-iiba dyan, hindi na ito makapasok. Yun ang ingatan nyo, baka hindi na makapasok si charger. Tamang tama si charger. Tapos tingnan natin kung may 5 volts tayong ma-reading. Yan, may 5. May 5 volts. So okay na. So lalagay natin tong connection. Saan ba yung power dito? Ito. FM mode. So lagyan natin ng USB. Play by USB drive. Play by USB drive. Okay na siya. So babalik na lang natin to. Balik ko na lang to sa lungga niya. Ganyan.